Sinuspinde ng Bagong Transportation Chief ang implementasyon ng cashless transactions sa lahat ng tollway sa bansa. Tinawag din niya itong anti-poor. Ang nasabing polisiya ay nakatakda ng ipatupad sa Marso 15. Si Creseline Catarong para sa report. Inanunsyo kamakailan ng Toll Regulatory Board ang pagpapatupad muli ng cashless o contactless transactions sa lahat ng toll expressway sa bansa simula Marso 15 ngayong taon. Ibig sabihin, obligado ang lahat ng mga motorista na naglalakbay sa mga toll expressway na gumamit o magkaroon ng valid electronic toll collection o ETC device o radio frequency identification o RFID sticker. Pero sa ginanap na press briefing sa Malacanang nitong Biyernes, inanunsyo ng bagong kalihim ng Department of Transportation na si Vince Dizon ang pagsuspinde ng implementasyon ng cashless payment system sa mga tollway. Matatandaan na inisyal na ipinatupad ang naturang programa noong Disyembre 2020, subalit sinuspinde rin matapos makaranas ng aberya ang electronic payment system. This was tried already in the past, several years ago. And we probably all remember what happened in Bagintawak and in other choke points on NLEX and SLEX. Nagkabulbul yan. No? Kasi, I guess for whatever reason, hindi na-disseminate ang information, etc., etc. Sabi ni Dizon, nais niyang ang DOTR kasama ang dalawang toll operators, ang Metro Pacific Tollways Corporation at San Miguel Corporation, ay trabahuin muna at suriing maigi ang sistema. Is there a way to make it more efficient? Okay ba? Lahat ba ng barrier gumagana? Lahat ba ng RFID nababasa? Diba? Kasi kung may problema pa tayong gano'n at hindi pa halos perfecto yung sistema natin, baka hindi pa panahon para bigla-biglaan tayong mag-cashless. Samantala, tinawag ding anti-poor ng bagong kalihim ng ahensya ang pagpapatupad ng cashless collection ng toll fees. Saad ni Dizon, hindi lahat may kapasidad na makapag-load ng kanilang RFID. It is anti-poor. Why? Kayo siguro dito, kasi kayo, alam ko matataas ang sweldo nyo, kaya niyong mag-load sa Easy Trip tsaka sa AutoSweep ng 2,000, 3,000, 5,000. Pero paano yung mga kababayan natin na sagad-sagad ang budget? Di ba? Hindi sila makaka-load. Ibig niyang sabihin, kapag cashless, kalbaryo at pahirap na naman daw ito sa mga tao. Itong cashless na to, tingin ko, pagpapahirap ito eh. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Siguro, pagdating ng panahon na perfect na yung system and then, pero right now, I don't believe in it. So I asked them to stop it. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.